Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ngayon hindi ako sigurado, sambit ni Ella matapos ang mga alaala. Patuloy siyang nagmamaneho ng sasakyan sa ulanan. Mag-iisang taon na silang kasal ni Ramon. Huminto siya sa pagtatrabaho sa kumpanya upang mas maasikaso ito. Nais niyang ipakita rito na mahal pa rin niya ito. Pero tila wala nang patutunguhan ang plano niyang iyon. Parang wala na talagang pag-asa. At ayaw na niyang umasa. Lalo pa nga at nakilala niya si Paula. Napakalamig pa rin sa kanya ni Ramon. Parang hindi na sapat pang panghawakan ang mga pangako nito sa kanya noon. Baka kumupas na iyon sa tagal ng panahon. Malinaw pa sa sikat ng araw na sarado sa kanyang paliwanag ang isip ni Ramon. Ilang ulit na ba niya itong tinangkang paliwanagan? Hindi pa man siya nakapagsisimula ay umaalis na ito. Parang ayaw nitong marinig ang boses niya. Bihirang-bihira siya nitong tingnan. Nang makauwi siya ay hindi na niya hinintay na dumating si Ramon sa sala. Umakyat na siya sa kanyang kwarto, ngunit nanatili siyang gising at nag-iisip. Bago siya hilahin ng antok ay nakapagdesisyon na siya. Paggising niya ay aalamin na niya kung may relasyon ito kay Paula. Kapag natuklasan niyang totoo ang kanyang hinala, makikipaghiwalay na siya rito. Tutal, nakaganti na ito. Napakamiserable ng kanilang buhay bilang mag-asawa. At iyon ay isang pagkakamali. Ano pa ang saysay ng lahat kung mayroon na palang ibang babae sa buhay nito? Hindi niya kukunin ang kumpanya. Hahayaan na niya iyon dito, ngunit makikiusap siya na huwag palitan ang pangalan ng kumpanya. Iyon na lamang ang tanging magagawa niya para kay Teddy. Kung mananatili siyang kasal kay Ramon, baka mabaliw na siya ng tuluyan. Masakit isipin na sa ganoon sila magtatapos. Tila lahat ng napagdaanan niya ay biglang nawala ng saysay. Lahat ng mga taong iyon. Sambit niya. Siguro maghihiwalay na kami. At sa pagkakataong ito, baka tuluyan na nga. Ano yan? Tanong ni Ella kay Ramon. Iniaabot nito sa kanya ang ilang lilibuhin. Pwede ka bang magluto ng espesyal ngayong gabi? Nanlaki ang mga mata niya. At ilang saglit siyang hindi nakapagsalita. Pwede kaya na? Dito magdi-dinner si Paula. Gusto kong maghanda ka ng espesyal na pagkain. Natulala siya. Iniawang niya ang bibig ngunit walang katagang lumabas mula roon. Parang nagulat ka. Bakit? Masama bang imbitahan ko siyang mag-dinner dito? Hindi pa rin niya nakuhang magsalita. Marahil ay hindi rin niya alam ang kanyang sasabihin. At pakiusap, bumili ka ng isang bote ng wine. Sige, kailangan ko nang umalis. At tumalikod na siya. Noon lamang niya natagpuan ang lakas ng loob na tumawag, Ramon. Muling lumingon ito, yes? May karelasyon ka ba kay Paula? Tanong niya ng matapang. Kung meron man, ano ang gagawin mo dyan? Pakiusap, sagutin mo lang ang tanong ko. Meron ka ba? Saglit na pinakatitigan lamang siya nito. Maya-maya ay nagsalita ito. Hindi ko kailangang sagutin ang tanong na iyan. Iyon lang at tumalikod na itong muli at iniwan siya roon. Ramon, sagutin mo ako. Sagutin mo ako. Tumaas na ang boses niya. Lahat ng kinikimkim niyang galit ay sumabog na. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa braso. Wala kang karapatang magtanong sa akin ng ganyan. Asawa mo ako. Sa pangalan lang, Ella. Hindi pa rin ba malinaw sa iyo ang lahat hanggang ngayon? Kahit sa pangalan lang, Ramon. May karapatan akong malaman. Nagpalitan tayo ng panata. Oo, nagpalitan nga tayo. Pero pareho naman tayong mahina sa pagtupad ng mga panata, hindi ba? Patuyang sabi nito sa kamarahas na pinakawalan ang braso niya. Naglakad na ito palabas. Hinihingal siyang napaupo sa sofa. Hindi niya alam ang gagawin. Hanggang sa matagpuan na lamang niya ang sariling tinatawagan si Sachi. Umalis ka na, Ella. Diyos ko! Masokista ka ba?
Ano pang hinihintay mo? Pwede kang magsimulang muli. Hindi mo siya karapat-dapat. Kung nabubuhay pa si Teddy, sigurado akong hindi siya nasisiyahan sa ginagawa mo, litanya sa kanya ni Sachi. Nakipagkita siya rito. Iiwan ko siya, oo, kapag nalaman ko na talaga na may relasyon sila ni Paula, sabi niya. Tiningnan siya nito na tila ba hindi makapaniwala sa kanya. Ella, maawa ka naman sa sarili mo, bulalas nito pagdaka. Kailangan ko itong makita para makasigurado, desidido niyang sabi. At ngayon, ano nang gagawin mo? Ipagluluto mo ba ang babaeng yon? Diyos ko, ano ba yan? Kailangan kong gawin ito. Para na rin sa sarili ko. Gusto kong makumpirma gamit ang sariling mga mata. Para tuluyan na akong makapag-move on sa nakaraan. Matagal na akong parang nakalutang. Hinahawakan ko pa rin ang mga alaala, kaya siguro ganito nangyari sa akin. Ano ba naman ang isang gabi lang? O baka naman wala talaga silang relasyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa iyo, Ella. Gusto kitang sampalin para bumalik ka na sa katinuan mo. Hinawakan nito ang kamay niya. Kahit anong mangyari pwede mo akong tawagan. Pwede kang pumunta sa bahay ko. Alam mo naman yun, di ba? Tipid lamang siyang ngumiti. Salamat, Sachi. Simpleng damit lamang ang isinuot ni Ella ng gabing iyon. Nakapagluto na siya at hinihintay na lamang niya ang pagdating ni Ramon at Paula. Kinakabahan siya na hindi niya mawari, ngunit handa na siya sa kung anuman ang mangyayari. Eksaktong alas 7 ng gabi ay dumating na ang dalawa. Ni hindi na nag-abala si Paula na alisin ang pagkaka-abriset nito sa kanyang asawa. Hello, Ella. Tila ng uyam ang ngiti nito. Tipid na lamang siyang ngumiti. Nakapagluto na ako. Nagpatiuna na siya sa komedor. Nakasunod lamang ang dalawa sa kanya. Naupo si Ramon sa kabisera. Naupo naman siya sa kaliwa nito at si Paula sa kanan. Tila wala siya roon habang kumakain sila. Panay ang halakhakan ng dalawa. Gusto na niyang umalis doon ngunit tila siya itinulos na roon. Talagang gusto ko ang sense of humor mo, Ramon, malambing na sabi ni Paula. Naalala mo ba yung isang beses na pumunta tayo sa Cebu para sa conference? Humalakhak siya. Sobrang naaalala ko kung gaano mo pinatawa si Mr. Asuncion. Tawa siya ng tawa hanggang sa. Humalakhak ulit siya habang banayad na hinahampas ang balikat ng asawa. Humalakhak din si Ramon. Tawa siya ng tawa hanggang bumagsak ang kanyang dentures. Habang nagkakatawanan ang dalawa ay nais naman niyang umiyak. Magkasama pala ang mga ito sa conference na dinaluhan ng asawa niya ilang buwan na ang nakararaan. Ayaw na niyang isipin kung ano pa ang ginawa ng dalawa habang magkasama. Bakit naman sasama si Paula doon kung hindi ito isinama ni Ramon? 3 araw at 2 gabi iyon kung hindi siya nagkakamali. 2 gabing hindi siya nakatulog. At sigurado siyang 2 gabing hindi rin nakatulog ang kanyang asawa. Kaya lang ang kaibahan nila, mag-isa siya samantalang kasama nito si Paula. At kung titingnan ang dalawa, lalong gumuho ang pag-asang maaayos pa ang lahat sa kanila ng kanyang asawa. Subalit nakuha pa rin niyang umiti para man lang maisalba ang kakapiranggot niyang pride na natitira. O Ella, saka pala isa wakas, tila naging conscious si Paula na naroon siya. Yes, ano yon? May fashion show ako bukas ng gabi. Sana okay lang sa'yo kung hihiramin ko ulit si Ramon. Nakakaloko itong umiti. Walang problema. Palagi mo naman siyang hinihiram sa akin. Masaya at nagpapasalamat ako na sa wakas, nagpaalam ka, hindi niya napigilang sabihin. Bumilis ang tibok ng puso ni Ramon sa pagkabigla, habang si Paula ay lalo pang napangiti. Oo, anyway, napaka-obliging ni Ramon. Asigurado akong ganoon ka rin, sagot niya ng may sarkastikong tono. Talagang give and take ang relasyon namin. Hinawakan pa ni Paula at pinisil ang kamay ni Ramon na nasa ibabaw ng mesa. Talaga? Well, tumayo na siya. Kailangan ko nang umakyat. Sana magustuhan mo ang pagkain mo. Hindi na niya kaya pang tagalan ang eksena roon. Tuloy-tuloy siya sa kanyang kwarto. Ipinatong niya sa kama ang malaking bag at nagsimulang mag-empake. Nang buksan niya ang kwarto pagkatapos mag-empake, ay nakatayo roon si Ramon. Bakit mo ginawa iyon? Tanong niya sa kanya. Anong ginawa? Yung ginawa mong eksena kay Paula. Oh, pasensya na, patuyang niyang sagot. Tila noon lamang nito napansin ang dala niyang bagahe. Saan ang punta mo at bitbit mo ang mga gamit mo?
Hindi ko kailangang sabihin iyon sa'yo. Ginaya lamang niya ang sinabi nito sa kanya. Hindi ka pupunta kahit saan, naririnig mo ba ako? Mananatili ka dito. Sa bahay na ito, mariing sabi nito. Hindi, Ramon. Aalis na ako at wala ka na magagawa. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Hindi, Ella, hindi ka pwedeng umalis? Oo, kaya ko umalis. Kung aalis ka, mawawala sa'yo ang kumpanya. Bakit mawalala sa akin? Iyan ay ariing mag-asawa, tandaan mo. Natahimik ito. So, aalis ka na dahil na-realize mo na pagkatapos ng lahat, sa iyo rin naman ang kalahati niyon, ganoon ba, Anito Pagwan? Hindi, aalis ako dahil na-realize ko na pagkatapos ng lahat, nakabayad na ako sa lahat ng tulong mo. Salamat nga pala. Dumiretso na siya sa kanyang kotse. Walang lingon likod niyang nilisan ang bahay na iyon at nahiling na sana ay kasimbilis ng paglisan niya ang paglimot sa lalaking iniwan niya roon. Maaari kang manatili dito, Ella, wika ni Sachi nang mabuksan ang isang kwarto ng malaking bahay nito. Salamat, Sachi. Para iyon lang. Hindi mo lang alam kung gaano katagal kong hinintay na matulog ka riyan. Mabuti naman at natauhan ka na rin. Bahaw siyang tumawa. Sa wakas, ayon na lamang niya. O siya, magpahinga ka na. Walang problema rito, alam mo naman yan. Tumango lamang siya at iniwan na siya nito roon. Binuksan niya ang maleta at inayos ang kanyang gamit sa closet. Ang huli niyang inilabas mula roon ay ang bahay nila ni Ramon. Ilang minuto niya iyong pinakatitigan hanggang sa mapailing siya. Bahagi iyon ng nakaraan, kasama ng singsing na bigay rin ito sa kanya. Itinabi niya ang bahay sa maleta, ngunit ang singsing ay hindi niya nagawang alisin sa kanyang kwintas. Ginawa niya iyong pendant na palaging nakalapat sa kanyang dibdib. Ni minsan ay hindi niya iyon hinubad. Tila hindi pa niya kayang tanggalin iyon. Baka sa ibang araw. Napaiyak siya ngunit ipinangako niya sa sariling iyon na ang huli. Kung tutuusin, kahit hindi magtrabaho si Ella ay mabubuhay siya. Higit pa sa sapat ang ari-arian niya. Wala naman kasi silang pinirmahang prenuptial agreement ni Ramon. Lahat ng pag-aari nito, kalahati ay sa kanya. Napakayaman na ni Ramon. Hindi na niya alam kung paano nitong nagawang umasenso ng ganoon. Hindi nito sinabi sa kanya. Basta ang alam lamang niya, bukod sa kumpanya iniwan ni Teddy, mayroon pa itong malaking furniture and fixtures business. Nag-i-export ito ng iba't ibang uri ng furniture na ito rin ang nagmamanufacture. Ngunit wala siyang balak na gamitin ang lahat ng ari-ari ang nakuha niya sa pagpapakasal dito. Ibibigay niya iyong muli rito kapag nagpaanal na sila. Lahat-lahat ibibigay niya. Ang tanging hihingin niyang kapalit ay ang hindi pagpapabago ng pangalan ng kumpanya iniwan ni Teddy. Nais niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kaya naman tinanggap niya ang alok ni Sachi. Iyon ang bago niyang simula. Sumabak na kaagad siya sa trabaho at natuwa naman siya. Ayaw niyang may matirang bakanting oras sa kanya. Mabuti na lamang at masyadong abala ang departamentong pinahawakan sa kanya ng kanyang kaibigan. Nang unang araw niya sa trabaho ay ipinakilala siya nito sa lahat ng kakilala nito sa fashion industry sa isang fashion show nito. Napaka-ironic. Naisip niya na nasa parehong industry na sila ni Paula. At sinabi sa kanya ni Sachi na kakompetensya nito ang babae sa negosyo. Naging hamon iyon sa kanya na pagbutihin ang kanyang trabaho. Ella, darling, nakilala mo na ba si Patrick? May katabing lalaki si Sachi. Sa tingin ko'y hindi pa tayo nagkakakilala, tugon niya. Inilahad nito ang kamay. Patrick Sarmiento. Ella. De Leon. Ella De Leon, pakilala niya sa sarili. Masaya akong makilala ka, Ella. Isa si Patrick sa malalaking kliyente natin, imporma ng kanyang kaibigan. Kung ganon, dapat maging mabait ako sa'yo, biro niya. Natawa ang dalawa. Dapat lang, nakangiting sagot ni Patrick. Iniwan na sila roon ni Sachi. Natagpuan na lamang niya ang sariling natatawa sa mga biro ni Patrick. Mukhang mabait ito at mabilis niyang nakagaanan ng loob. Nakikita niya si Teddy rito. At nang hingi nito ang cellphone number niya ay ibinigay naman niya. Sa susunod na kabanata, asahan ang muling pagtatagpo ni Ella at Ramon sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Unti-unting haharapin ni Ella ang posibilidad ng bagong pag-ibig habang pinipilit niyang kalimutan ang sakit ng nakaraan. Kaya abangan natin,